Hello guys! For this video, ang pag-uusapan naman natin is kung paano natin isosolve yung solution ng linear system natin by using the Cramer's rule, no? This time using Microsoft Excel, no? So, take note na na-discuss na natin to manually as part of this playlist. So, I suggest yun na muna yung unahin yung panoorin para mas maintindihan nyo yung concept niya. Nevertheless, kung napanood nyo na siya, recall lang natin na yung x is simply quotient lang naman yon ng determinant. So, x is equal to dx over d, y is equal to dy over d, and yung z is equal to dz over d, no? So, para mas maintindihan natin, let's try to solve this problem, no? So, halimbawa ito, ide-determine natin yung solution ng linear system shown below using the Cramer's rule. So, sige, screenshot ko na lang to, no? Ayan, no? Ah, Lagay natin dito. So, ngayon, kung ayan na yung equation natin, so, dapat ang una natin ditong gawin is i-establish yung augmented matrix natin, no? So, ang kagandahan ni Cramer's rule, wala na tong mga rules na dapat yung main diagonal, hindi zero, or kung ano pa man. Literal, i-construct mo lang kung ano yung augmented matrix. So, halimbawa, ito 2, -4 for the equation 1. So, 2, -4, 1, -11, 1, 3, 2, -4, and ito naman 3, 5, 2, -2. So, highlightin ko lang para mas clear tayo dito, no? Ayan. So now, since ang Cramer's rule is just for ano lang, mga determinant, so ang gagawin natin, yung unang step, hanapin nyo muna yung determinant ng coefficient matrix, no? So by the way, take note, no? Ito para to sa x sub 1, ito naman para to sa x sub 2, and this one naman is para sa x sub 3. So yung una, hahanapin ko muna yung d na yan o yung denominator kasi meron tayong denominator na common sa lahat ng computation. So here, i-consider mo lang yung coefficient matrix kaya i-copy mo lang yan, then i-paste mo. Ayun siya, no? So literally, Control-C, Control-V. Then, yung next, hanapin mo lang yung magiging value ng determinant nito. So, sa matrix, madali lang naman hanapin yung determinant nito. So, ang function lang natin equals mdeterm. Ayan siya. Then, i-highlight mo lang yung buong matrix natin. Then, after nun, i-press mo lang yung enter. So, ibig sabihin, the determinant of our coefficient matrix is -28. So, ayan siya, no? So, ngayon, dahil nahanap mo na siya, yung denominator, so, ang variable kasi natin ay x1, x2, and x3. Kaya yung next, hahanapin ko na yung d for x1, no? And paano natin yun gagawin? I-consider din natin yung same na coefficient matrix. Kaya lang class, may pagbabago dito. So, ano yung magbabago dyan? Sabi ko nga kanina, ito yung para sa x1, para sa x2, and para sa x3. This time, yung x1 na to, tatanggalin mo siya. Tapos, ang ipapalit mo is yung answer. Itong answer vector na to, yung -11, -4, -2. Kaya Control-C mo yan, tapos punta ka dito, then Control-V or copy-paste. So, yun siya, no? So, dahil x1, yung kino-consider natin, tinanggal mo yung coefficient ng x1 and yung pinalit mo itong sagot. And ganun din yung gagawin mo for the dx2. Gawin ko na yun agad. So, halimbawa, ito na, highlight mo to. Tapos, since yung nasa gitna, ito yung para sa x2, i-copy ko to, Control-C, then ito, ipunta ko dyan para mag-Control-V. So, ganun, no? Then, finally, yung sa dx3. So, dito naman, ang gagawin mo, i-copy mo ulit to, then, paste mo. Tapos, after nun, i-copy mo ulit ito kasi nga 'di ba Control-C, then ipapalit mo ito. Ayan, kasi nga x1, x2, x3. So ayun na po, no. So yun yung dx1, dx2, and dx3.
So now, individually, ang gagawin mo lang dyan, hahanapin mo lang yung kanilang determinant. So halimbawa, yung D ng x1 equals, and ang computation lang naman dyan is very simple. Katulad kanina, equals mdeterm. Ayan siya, no? Mdeterm. Then, i-highlight mo lang ito. So, that is now the dx1. So, syempre, press enter. Lalabas yung 14. Dito naman, yung determinant for x2, that is equal to, palatandaan lang yan, no? So, itong tinatype ko dito, mga palatandaan lang yan. Ito naman, equals mdeterm ulit. Then, i-highlight mo ito. Then, close parenthesis, then press enter. So, yung determinant for x2 is negative 42. And finally, yung d for x3 equals, so again, equals mdeterm, highlight mo ulit ito. Ayan siya. So, that is now the value of dx3. So, ayun na, no? Nahanap na natin yung d, dx1, dx2, and dx3, no? So, finally, ang gagawin mo dyan, yung x natin is equal to yung determinant ng x1 over yung determinant. Yun lang naman. O yung unang determinant. Tapos yung, sorry no, yung x1 natin. Ayan no. Tapos ito naman yung x2 equals yung determinant ng x2 divided by yung original determinant, and yung x3 equals yung determinant ng x3 divided by the original determinant, no? So in other words, para mahanap natin yung x1, x2, and x3. So for x1 equals, i-divide ko lang ito, dx1 over the original determinant. So, ayun lang, no? So, press enter. So, ang lalabas dyan, negative 0.5. Yung dx2 naman, yung x2 equals dx2 divided by yung determinant, then press enter. So, ayun lang. Then, yung x3 equals dx3 divided by the determinant, enter ulit. So, ayun lang naman, no? So, ibig sabihin, yung x sub 1 natin is equal to negative 0.5, yung x sub 2 is equal to 1.5, and yung x sub 3 is equal to negative 4, no? So, that's now the answer, no? We can check kung pinaano natin to isolve manually. So, kung titingnan mo, 'di ba, no, sinolve na natin 'yan, and mano-mano nga tayong naghanap ng determinant. So, yung d natin is negative 28 dito. Yung dx1 naman, as you can see here, positive 14. So, tumutugma siya. Tapos, dito naman, yung dx2 is negative 42, and yung dx3 is 112. So, tumutugma siya both manually and by computation. So, tama naman, x1 is dx1 over d. So, that's just 14 over negative 28. So, negative 0.5. So, yung x2 naman is dx2 over d. So, negative 42 over negative 28. So, 1.5. And yung x3 is dx3 over 3. Kaya 112 over negative 28. So, negative 4. So, ayun siya, no? So, this is now the solution using the Cramer's rule. So, ang kagandahan ng Cramer's rule, it doesn't matter kahit gaano kalaki class yung equation natin, no? So, halimbawa, i-consider natin itong problem na to. Magbigay lang ako ng isang example. This one, hindi ko na to sinolve manually using the Cramer's rule kasi mahirap na ang Cramer's isolve kapag for equations for unknown manually. Pero kung computer, kahit pa yan, or Excel, kahit pa yan 10 equations, 10 unknown, so be it. Basta marunong ka lang mag-construct nung matrix natin. So, ayun lang naman po ang magiging problema, no? Ayun lang naman yung magiging difference, no? So, ito, even though yung pag-solve ng for equation for unknown, hindi ko pinakita manually using the Cramer's, ipapakita ko na rin ngayon using the Excel. So, i-screenshot ko lang yung ating equation, no? Ayan. So, ilagay ko lang siya dito, no? Ayun, no? So, now, we will solve, no, this for equation for unknown. Diyan naman tayo magfo-focus. So, for the augmented matrix, all you need to do is to write the matrix by itself, no?
So for example, that's 5, -2, 1, 3, 31, 5, -2, 1, 3, 31, -3, 0, 4, 1, -1, 2, 7, -1, 2, -7, and finally 4, -1, 5, -1, 6. By the way, highlight ko lang to. So, ito na yung ating augmented matrix, no? So, yung coefficient matrix is of course the square matrix, no? So, yung una nyong i-consider dito, class, is wala na nga ditong restriction pag Cramer's rule, no? Kahit na meron kang member ng mean diagonal na mag-zero, okay lang yon. Kasi nga, ano lang naman to, naka-depende sa determinants, no? Kaya kahit meron nga dyang zero, wala dyan problema, okay lang yan. Nakukuha po, no? Unlike doon sa Gauss-Jordan or sa Gauss elimination, na kapag may mean diagonal kang zero, obligado na mag-row shifting ka o row pivoting na tinatawag, no? So again, no, dahil Cramer's rule naman ang gagawin natin, so hanapin ko muna yung determinant. And by the way, ang variable natin dito is W, X, Y, and Z. Kaya itong first column para sa W, second column para sa X, third column para sa Y, fourth column para sa Z. Pero dito, yung D lang, i-consider mo lang yung buong coefficient matrix. Kaya here, D equals, syempre, palatandaan ko lang naman dyan. So, equals M the term, i-highlight na natin to. Ayan, no? So, ibig sabihin, this is the determinant of this matrix, no? 1083. Tapos yung sunod, hanapin natin yung DW, pero i-highlight ko muna to, Control C, then Control V. Tapos after nun, since W, ito, yung answer, Control C, tapos dito naman, Control V, sa yun po siya, no? Then, syempre, yung TW natin, equals, so ang gagawin mo lang, equals, M the term, palatandaan lang yung una kong ginawa, no? So, pero dito, formula na siya, M the term, i-highlight mo itong buong matrix. Then again, press enter. Yun lang naman ang solution dyan, no? Then sumunod, yung dx natin, so same, balik ka dito sa augmented matrix, Control C, then ito, Control V, tapos ito naman, Control C mo ulit, tapos ipapalit natin yung para sa X dito naman, kahit ito lang yung i-highlight mo, Control V. So ayan na siya. So here, palatandaan ko lang yan. So dx is equal to, ayan siya. And ito naman, that is equal m the term ulit. Then i-highlight mo this one, no? So that is now the determinant for the x-axis, no? So next, for the dy tayo. So here, for the dy, highlight mo ulit ito. Then, i-paste mo siya. Tapos after nito, i-highlight ulit natin to. Then, since y tayo, kaya ito ang concern natin. Then, gawa lang ako ng palatandaan, dy equals. So, since nasa y tayo, equals m the term, ulit, di syempre, highlight natin ito. Kasi hanapin mo yung determinant niyan. So, that is now the determinant with respect sa y. And finally, yung dz. So, para naman tayo sa dz, highlight ko ulit ito. Tapos, i-paste. So, copy-paste, Control-C, Control-V. Ito naman, Control-C. Tapos, ito ulit, Control-V. Ayun, no? Then, kasi nga, the Z na tayo. Kaya yung DZ, here, so equals M the term ulit. Then, syempre, highlight mo to. So, ayan na yung values ng DW, DX, DY, and DZ, no? So, yung next na gagawin natin, so yun na nga, alam naman natin that yung W equals dW over the determinant, yung X naman equals dx over the determinant, yung Y equals the dy over the original determinant, and yung Z is equal to dz over the original determinant, no? Kaya maglagay lang akong palatandaan. W, X, Y, and Z.
So, susundin mo lang yan. W natin equals DW divided by, ayun siya, no, equals, yan, divided by ito. Then, press enter. So, W is equal to 2. So, yung X natin equals, click ko na yung X, no, equals dx divided by the determinant. So, ayun siya. Enter ulit. So, yung y equals yung dy over the determinant ulit. So, enter. And yung z equals dz over the determinant ulit. So, enter. So, therefore, we can now say that W is equal to 2, X is equal to negative 3, Y is equal to 0, and Z is equal to 5. And when you compare that using the the Gauss-Jordan, ang ginamit kasi dito Gauss-Jordan, nung sinolve ito, yung W is 2, yung X is negative 3, yung Y is 0, and yung Z is 5. No? So, ayun siya, no? Yun lang, hindi kasi recommended imano-mano ang Cramer's rule kapag 4x4 or pataas na kasi nga mahirap mag-compute. Actually, madali mag-compute ng determinant ng 4x4 pero napakaraming kukumputin. 5 4x4 matrix yan, no? And medyo time-consuming siya na i-manual. Kaya nga, reserve na lang siya for computer computation. Ayun na lang, no? So, this formally ends our discussion regarding sa Kramer's rule. I do hope na intindihan nyo yung Excel process natin. So, thank you so much and ingat kayong lahat.